biyaya na tayo muli ay nakaparito sa Kanyang presensya. Tayo manalangin. Panginoong Diyos, Ikaw ay aming tinataas at pinupuri, pinapasalamatan sa gabi muli ng pananalangin, isang pagkakataon na kami ay makapagpahayag muli ng aming mga pangangailangan sa iyo, Diyos, hindi lamang sa mga bagay ng mga material, kundi higit sa lahat ay ang mga pangangailangan sa Espiritu. Panginoon Diyos, Ikaw ay aming tinataas, Ikaw ay aming pinupuri sa gabing ito. Tunay Ikaw ang siyang dakilang Diyos na katulad ng aming inawit kanina, the great creator ng buhay namin, O Diyos. Isang Diyos na manilikha ng lahat ng bagay at Diyos na umibig sa amin sa uling mga araw na ito. Hallelujah. Diyos na nagmamahal, Diyos na nagbibigay ng buhay sa bawat isa, ng kalakasan. Kaya sa gabi ito, bayaan, O Diyos, na Ikaw ay aming mapapurihan, may taas sa aming kalagitnaan sa gabing ito. Ibinabalik namin sa iyo ang lahat ng bagay, ang iyong mga gawa sa huling mga araw na ito, O Diyos, sa buhay ng iyong mga banal. At patuloy kami, Panginoon, na umaasa at nagtitiwala na Ikaw ay mayroong nilaan sa bawat isa sa gabing ito, O Diyos. Ang buhay na patuloy na iyong iniingatan sa araw-araw, patuloy na iyong pinalalago, O Diyos, sa pananampalataya, sa tama na pagkakilala sa iyo, sa iyong salita, sa iyong kalooban sa uling mga araw na ito. Kaya, Panginoong Diyos, tanggapin mo, Diyos, ang aming papurit pasalamat at patuloy ka namin tinataas sa aming kalagitnaan at patuloy na nauuhaw sa iyong mga gawa, sa iyong mga salita sa gabing ito, O Diyos. Bayaang Ikaw siyang maging malaya minsan pa at ayon sa iyong salita, ayon sa iyong kalooban ay gawin mo, Panginoon, sa iyong mga banal, sa bawat isa, O Diyos, na nagnanasa pa at nauuhaw na minsan pa'y maranasan ka sa gabing ito, O Diyos, sa magitan ng iyong kabanalan, ng iyong banal na Espiritu, ng iyong salita, O Diyos, na patuloy na gumagawa sa buhay ng bawat isa. Pagpalain, Panginoon, ang bawat isa, pagpalain ng iyong mga salita. Kami ay nagtitiwala sa gabing ito, O Diyos, na Ikaw ay naglaan ng biyaya upang kami patuloy na itayo sa iyong mga salita sa uling mga araw na ito. Pagpalain, Panginoon, maging sila na nasa mga tahanan na maaaring nakasubaybay sa gabing ito, Panginoon, sa magitan ng live streaming, Lord, at Ikaw magpala sa bawat isa sa gabing ito. Bless your word and bless once again your people. Nais namin, Panginoon, na minsan pa'y maranasan ang iyong salita sa buhay namin sa gabing ito. Kung meron man, O Diyos, na naghahangad ng kalayaan, palayain mo siya sa gabing ito, O Diyos, at iyong ipagkaloob ang kagalakan sa kaniyang puso. Kaya, Panginoon, sa iyo aming pinagkakalooban lahat ng bagay, pinagkatiwala sa gabing ito, O Diyos, umasa na meron ka ng inihanda sa bawat isa. Lahat ng kapurihan at kalwalatian ay aming maingat na binabalik lamang sa iyo sa tanging pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Everybody say amen and say amen. Ating palapakan ng Panginoon, mga kapatid, for this grace na meron tayo sa gabing ito sa pagpapatuloy ng kaniyang gawa sa buhay ng bawat isa. Let's open our scripture in the book of Psalms. Misa pa'y ating puntahan ang isang bagay na ating tinalakay last 2 Wednesdays ago. Sa Psalms chapter 142. So ating basahin this time from verse 1. As the deer pants for the water brooks, so pants my soul for you, O God. My soul thirsts for God, for the living God. When shall I come and appear before God? My tears have been my food day and night, while they continually say to me, where is your God? Ating talon sa verse 8, the Lord will command His loving kindness in the daytime, and in the night His song shall be with me, a prayer to the God of my life. Everybody say amen sa word of God. Amen and say amen. Lahat tayo malayo ng mga kaupo. Pray ng Panginoon.
Praise the Lord. Bubati sa ating lahat at sa mga kapatid na nasa alang mga tahanan. Praise the Lord. At sa gabi ng panalangin minsan pa, at nawa dalangin ko na meron tayong mga prayers sa gabing ito. Ating oras ay maaga pa naman, so akin lamang i-check yung ating schedule. Yan. So dapat ay meron pa tayong ilang minutes para sa testimony and song offering. Okay. So by the way, nais ko muna magpasalamat sa Panginoon mga kapatid sa biyaya niya na ako ay makapagsalita ulit or makapagpahayag sa inyong harapan sa mga salita ng Diyos. Last Sunday, hindi talaga kinaya mga kapatid at dahil sa aking throat, wala naman siyang nalaman dun sa bukol actually dahil yung bukol ay wala na siya, hindi na siya halos nakakapa. Pero yung sa throat ko na nahirapan ako kumain, lumunok ay nangyari yun after nung kami ay maghalo-halo nung last Wednesday. So sa sobrang lamig siguro, sa init na rin ng panahon, yun yung naging resulta. At actually, nung simula yun, nung Tuesday, nung kami ay dumaan doon sa farm sa lugar ng Labrador Moy sa Batangas, dahil meron kaming pinuntahan nung Monday, nag-overnight kami somewhere sa Batangas. So pag-uwi namin ay madaanan naman sila. So nandun kami sa lugar nila, sobrang init din nung hapon na yon. At nag-request ako kay Sister Lay ng yelo dahil meron dong soft drinks. So napainom ako ng malamig na soft drinks. And then kinabukasan nga yung halo-halo. So yung aking lalamunan ay yan yung weakness mga kapatid. Kapag nakainom ako ng sobrang lamig or nakakain ng sobrang lamig, nagkakaroon ng hindi magandang effect. So nung Friday, nagsimula nung Thursday, Friday night, and Saturday night ay nahirapan din talaga ako makatulog dahil nga sa sakit ng aking lalamunan. Actually ngayon meron pa rin konti. So akin na lamang request sa inyo, sama sa prayer, ang full recovery dahil nararamdaman ko na parang medyo magaspang doon sa aking throat. Kaya kailangan kong laging uminom ng water para at least basa. Okay, so sama sa prayer, sa gabing ito na malubos ang kagalingan. Gayon din mga kapatid, ating sama sa prayer. By the way, gusto ko rin magpasalamat sa ating mga elders, sa ating elder brother Sholo, dahil nga siya muna ang gumamit ng oras ng preaching. Actually, dapat ang ating Bible study ay mauna, so meron tayong 2 slot ng magpapahayag ng salita ng Diyos nung Sunday, pero hindi na nga po natuloy dahil hindi ko kayang magsalita ng tuloy-tuloy din ng mahaba. Kaya salamat sa patuloy na pagkakataon na pinapahiram ng Diyos sa ating mga kalakihan sa iglesia. Salamat sa inyong patuloy na suporta sa ministry. Okay, so yung mga baguhan sa church na hindi naka-attend last Sunday, salamat sa Panginoon dahil sila naman ay nakasubaybay sa ating live stream, sa private streaming sa ating gawain. So sila ay updated pa rin sa sa mga salita ng Diyos. So I hope sa gabi ito ay naka-tune in pa rin sila kasama ang ating mga kapatid na nasa kanilang mga tahanan. Okay, so nais kong personally na isama natin sa prayer, sino sa atin ang patuloy na manalangin sa mga kaluluwa na patuloy na binibigyan ng Diyos ng desire, kauhawan, at yung atin ni Sister o ni Brother Mark, si Sister Andrea Diaz. Nagbati sa inyo, sa inyong tahanan,
Kung ikaw ngayon ay naka-tune in, at ang Diyos ang nawang siyang mabot sa mga bahaging ito na ating nakikita na mayroong mga mga kaluluwa na nauuhaw sa gawa at pagkilos ng Diyos ating panahon. Ganon din ating samang ilang mga kabataan na aking patuloy na tinataas at dinadalangin sa Panginoon. At hindi sila ayos sila tantanan ng gawa ng sanlibutan sa ating panahon, kaya atin silang patuloy sama sa dalangin. Praise God. Okay, so ilang mga bagay ay sasali ko lamang siguro banggitin sa biyahe ng Panginoon. So sa gabi ito ay ating puntahan ang ikalawang bahagi na ating pinaksa to Wednesdays ago. About dito sa ating text na binasa sa Psalms chapter 42. Yung ating binasa last time ay yung verse 8. I think kung maalala niyo verse 7 and 8. At yun na may kinalaman sa deep calling, sa ating malalim na desire, sa ating malalim na pagkauhaw sa gawa ng Diyos. At ilang beses na rin nabanggit sa inyo mga kapatid na sa biyaya at tulong ng Diyos ay ating sinisikap na may balik ang prayer meeting, na ito ay gabi ng panalangin. At masanay na tayo na magkaroon tayo ng time tulad ng ating sinisikap. Unti-unti ay ating bigyan ng pagkakataon ang ating mga sarili na makapanalangin sa Diyos bago tayo lubusang mag-closing sa prayer o mag-closing prayer. Bibigyan tayo ng mga konting panahon, ilang mga sandali para manalangin sa ating mga personal na mga panalangin, bukod pa yung bukod pa yung sa mga mababasa ng mga prayer requests, at sama-sama natin nadalangin sa oras ng mag-lead sa atin, ang ating mga MC ay mag-lead ng prayer hanggang sa pagtatapos, hanggang sa closing. So ilang mga sandali yan na tayo ay maglalaan ng mga panalangin sa Panginoon, at in-advise ko rin na kahit man tayo ng mga MC ay magkaroon ng mga sandaling pagkakataon ng panalangin sa ating mga longing, sa ating mga pagkauhaw sa Diyos. Katulad ng aking nabanggit last time, hindi lamang lagi tayo nakafocus sa ating prayer patungkol sa mga pangangailangan. Ako'y sumasampalataya na hindi kayo pinabayaan ng Diyos sa inyong mga material na mga pangangailangan. Ako'y naniniwala at sumasampalataya na hindi kayo pinagkulang ng Diyos. Kaya panahon naman para ating bigyan ng pansin ang mga panalangin patungkol sa ating mga sarili, patungkol sa ating mga pangailangan sa Espiritu. Paglago sa pananampalataya, tama pa na pagkaunawa sa salita ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, at magawa pa natin ang kung ano ang sinasalita ng Diyos sa ating panahon. So yan ang aking burden or panalangin sa Diyos. Kaya ating pinuntahan last time yung deep calling, na iparanas pa ng Diyos sa atin ang ganung uri ng pananalangin. Sino ba sa atin dito ang tawag niya, nararanasan pa rin yung isang uri ng pananalangin na hindi katulad ng atin ng nakasanayan? Kaya ang sabi sa inyo one time na hindi tayo dapat nagmamadali rin sa pagpapaabot ng mga panalangin sa Diyos. Unti-untiin natin, isa-isahin natin kung ano yung mga burdens, kung ano yung mga pangailangan sa iglesia, kung ano yung mga nakikita natin na dapat nating itaas sa Diyos. Yung mga Diyos nagsabi na tayo ay tumawag at ang Diyos ay may kinig sa ating pagtawag. While, sabi ng Scripture, while He may be found. Ibig sabihin, habang ang biyaya ay nariyan at bukas sa atin, ay huwag tayong mapagod sa
paghanap sa Diyos o pagkauhaw, magkaroon ng deep calling sa ating mga puso sa mga panahon na ito. So, doon sa ating tinalakay last time, about deep calls unto the deep, sa verse 7 yung mababasa natin, balikan ko lang, no? It signifies a deep longing. Isang malalim na pagkauhaw, isang malalim na paghahanap sa mabuting bagay na ang Diyos lamang siya makapag-abot sa atin, makapag-satisfy sa ating mga longing. Katulad ng ating narinig last Sunday, binasa nating elders sa Corinthians chapter 6 verse 2, ay dumarating ang favorable time, sabi doon, at a favorable time, I listen to you. Akin lamang i-quote ulit. Sabi diyan, and on the day of salvation, I help you. Behold, now is a favorable time. Sino sa inyo sumasampalataya, ito yung tamang panahon para tumugon o para ating tanggapin ang tugon ng Diyos sa ating mga panalangin. Behold, sabi diyan, now is a day of salvation. And God willing, ating bibigyan ng follow-up yan this coming Sunday. Actually, meron ako inihanda dapat ng Sunday para may share sa ating lahat. So this coming Sunday, ating bibigyan ng panahon ng bagay na yan. So anong ating mga panalangin sa Diyos sa gabing ito, mga kapatid? Ating paksa, A Prayer to the God of My Life, Part 2. At ang ating subtitle, A Tears for the Living God in Troubled Times. In Troubled Times. Nawa, hindi lamang kung sino man sa atin nagpapahayag ng mga prayer request. Dalahin ko na nawa, hindi lamang lagi sila yung atin nakikita o laging nababasa ang pangalan sa mga prayer request. Dalahin ko na magkaroon tayo ng mga personal, mga pansariling paghahanap o pagkauhaw na hindi lamang ang ilan ang nakakaranas ng bagay na ito. Nung ating talakayan yung deep calling, kahit man tayo hindi nakakaranas ng pressure, dapat meron tayong mga panalangin sa Diyos. Meron tayong mga prayer request. Hindi man natin masulat, pero sa ating puso ay meron tayong laging pinapahayag sa Diyos. Pero mas mainam minsan ay ating i-share, isulat para mabasa at lahat tayo ay magkaisa, itaas sa Diyos. Yamang scripture ay hindi mababali ang Diyos, ay hindi bingi para hindi marinig ang ating mga panalangin. Hindi siya bulag para hindi makita ang ating mga pangangailangan. So sa ating text, ating binasa, ating balikan sa chapter 4 to verse 1, as the deer pants for the water brooks. Ang water brooks ay isang valley of stream. Sa Hebrew word, isang valley of stream. Ang isang kahulugan niyan is a channel or a mighty river. At katulad daw na isang usa, ang ating mga kaluluwa ay naghahanap, nauuhaw. As the deer pants for the water brooks, so my soul pants for you, O God. Nagkakaroon tayo ng malalim na pagnanasa, desire. Katulad ng usa na naghahanap ng water brooks, ng isang valley of stream. Pag sinabing valley of stream, ito ay isang uri ng ilog na ang tubig ay nagpapatuloy na dumadaloy. So hindi siya tumitigil sa pagdaloy ng tubig para doon sa mga nauuhaw ng mga usa. At ganoon ang pinapakita ng sulat ni Haring David. I-check ko lang, no? Check natin kung si Haring David ba ang may sulat niyan. Dahil sa buko Psalms ay marami pa mga writer ang nagsulat ng aklat ng mga awit.
So sabi lang dyan, to the chief musician, a contemplation of the sons of Korah. So pinapakita dyan ang mga individual, ang mga anak ng Diyos na meron na silang karanasan sa Diyos ay dumarating sa punto na sila ay nagkakaroon ng isang malalim na pagkauhaw. Sabi diyan, my soul thirsts for God, for the living God. Ikaw ay dumarating sa punto ng buhay mo na nais mo nang lubusang makalaya. Yes, possible na of course, na tayo ay pinalaya ng Diyos sa maraming mga bagay. Pero may mga pagkakataon na tayo minsan ay nakalingat at ang diablo ay nariyan, ang kaaway nariyan para tayo ay pigilan sa maraming mga bagay. At dumating sa point na tayo ay naghahanap ng isang lubos na pagkauhaw sa Diyos. Tulad ng aking lalamunan ay lagi nang uhaw sa tubig. So, hindi ko pa rin talaga siya masabi na totally healed, no? Dahil may naramdaman ako na parang magaspang. So, I pray for the full recovery. So, it's like, sabi dyan, our soul thirsts. Paano ba gumagawa ang living God? Kapag tayo nauuhaw sa Diyos na buhay, paano siya kumikilos? Paano siya gumagawa sa atin? Paano ba niya pinupunan ang ating mga pangailangan? Paano ba natin nakikita ang buhay na Diyos na ito na gumagawa sa buhay ng bawat isa? Dahil niniwala ako na hindi ka magpapatuloy sa panampalataya kung walang living God sa buhay mo. Hindi mo mapagtatagumpayan ang maraming gawa ng kaaway kung walang living God sa buhay mo. Kung walang Diyos na makapangyarihan, sabi natin inawit kanina, siya ang ating great creator. Siya ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, kasama na yung ating mga buhay, yet He became our Savior. May Diyos na nahabag, may Diyos na nakita ang iyong kalagayan. And when you are in troubled time, nang ikaw ay nasa mas malalim na pressure, doon sa deep calling unto the deep, dahil ang sabi dyan, yung mga waves, yung mga billows, have gone over me, at lahat ng ito ng mga alon, ng gawa ng sanlibutan, ay dumidiin sa atin, nagbibigyan ng pressure. Kaya pansinin nyo kapag ang isang Kristiyano ay nanlulupaypay, it is a sign na ang buhay niya ay punong-puno ng pressure. At kapag ikaw ay nandoon sa ganung kalagayan, ang kailangan mo lang gawin is tawagin mo ang Diyos na buhay. Diba? Sa kalagayan na ikaw ay nasa under pressure ng mga bagay sa lupa, then ikaw ay tumawag sa Diyos. At doon mangyari yung deep calls unto the deep. At salamat may Diyos na tumutugon sa ating mga panalangin. My soul, sabi niyan, so my soul thirst. Ang usa ay hindi siya titigil sa paghahanap ng isang living stream, ng isang valley of stream. Hindi siya makapagpatuloy, hindi siya magpapatuloy sa kanyang daily lives. Kailangan niya munang mapuntahan yung valley of stream para siya makainom and be satisfied. At ganun mga kapatid, yung buhay natin bilang mga anak ng Diyos, sa panahon na tayo ay nasa malalim ng mga pangangailangan, puntahan niyo ang valley of stream. At ang valley of stream ay ang salita ng Diyos. Bumubukal ang katotohanan ng salita ng Diyos at hindi matapos na salita ng Diyos, hindi matapos-tapos na biyaya ng Diyos. Katulad ng valley of stream, ang agos ng tubig ay nagpapatuloy. At ang sino man doong lumapit, uminom, ay ma-satisfied ang kanilang buhay. Ating puntahan ng Psalms 115. So, medyo hindi ko pa kaya.
Sabihin, i-raise yung voice. Dahil nararamdaman ko yung aking lalamunan. Psalms 115 verse 4 to 8. Ang sabi dyan, their idols are silver and gold. So kung bakit ito binasa, because we're talking about ating dinadaanan yung living God. Ang sabi dyan, their idols are silver and gold, the work of human hands. They have mouths but do not speak, eyes but do not see, they have ears but do not hear, noses but do not smell. At alam natin, ganyan ang kalagayan ng mga handmade idols, mga graven images. They have hands but do not feel, feet but do not walk, and they do not make a sound in their throats. Those who make them, sabi diyan, ito yung parang pinaka mabigat na parang sabi ko na parang merong curse na inilagay doon sa mga idols. Remember, ang sabi ng Diyos, huwag kayong gagawa ng mga imahe at inyong sasambahin ang mga bagay na ito. Don't make any graven images upang inyong sambahin, ang sabi ng Diyos. It is an abomination sa harapan ng Diyos na ang tao ay naghahanap ng ibang bagay maliban sa living God. Ang sabi sa ng Diyos, walang ibang katulad ko, walang Diyos na nauna sa akin, walang Diyos na nasa likuran ko. Meron lamang only God. Meron lamang isang Diyos na gumawa ng langit at lupa. At ang Diyos na ito, na living God na ating pinaglilingkuran ay hindi katulad ng mga idols. Nang sabi diyan, ito'y may mata hindi makakita, may tainga hindi makarinig. Ito ay hindi na bago sa atin, pero para sa kanila na maaaring nasa ganitong kalagayan, no? So I'm talking sa mga souls, mga kaluluwa na naghahanap o nagdi-desire, nauuaw sa living God, sa tunay na Diyos. It's about time na atin nang iwan yung mga idols. Dahil ang sabi ng Scripture, may mata yan, hindi makakita, may tainga, hindi makarinig, may ilong, hindi makaamoy. Hindi ito yung Diyos na lumikha ng langit at lupa. Ang Diyos na lumikha ng langit at lupa ng mga buwan, ng mga bituin, is a living God. May mata, nakakita siya, may tainga, nakakarinig siya, may ilong siya, nakakaamoy siya ng ating mabangong samyo na dalangin sa Diyos. Higit sa lahat, meron siyang puso at nararamdaman niya ang ating mga pangangailangan. At hindi katulad ng mga idols. Dahil ito yung gustong gawin ng diablo. Ikaw ay gawing tulad sa idols. Na may mata hindi makarinig, may tainga na hindi may tainga hindi makarinig, may mata hindi makakita, may kamay hindi makahawak, may paa hindi makalakad. Dahil ang sabi sa verse 8, those who make them become like them. Spiritually speaking, hindi yan natural na bagay, mga kapatid. Ikaw ay magiging katulad sa mga bagay na ito. Kaya kapag ang tao ay nagbuhos ng kanyang buhay at puso sa mga graven images, hindi mo mamalayan, ikaw ay katulad ng mga bagay na ito. Wala ka nakikita na mabuti na mula sa Diyos, wala ka naririnig na mabuti mula sa Diyos, wala ka nararamdaman na bahagi na mayroong Diyos ay nais gawin sa buhay mo. Your life is like an idol. Pero tayo ay mga anak ng Diyos. Sa gabi ito, kayo ay mga anak ng Diyos. Amen po ba, mga kapatid? Salamat sa Diyos na gumawa sa buhay natin, mga kapatid. Meron tayong mata, nakita natin ang kabutihan ng Diyos. Meron tayong tainga. And by the grace of God, narinig natin ang mga salita ng Diyos sa ating panahon. Hindi katulad ng mga Diyos-Diyosan na tunay nga na ito ay isang abomination. Ikaw ay anak ng Diyos, may mata ka para makakita. Ano sabi ni Jesus? They have an ears, but they don't heard. Meron silang mata, pero hindi sila makakita ng mga bagay na na nais sabihin ng Diyos. Na nais ipahayag ni Kristo sa mga panahon na siya nasa lupa pa. Pero salamat sa biyaya ng Diyos, tayo ay hindi katulad ng idols. Tayo ay, sabi ni Pablo, tayo ay winawangis
na katulad sa larawan ng anak ng Diyos. Meron tayong mata, nakikita natin kung ano yung sabi ng Diyos, kung ano yung kasulatan, kung ano yung pinapakita ng Scripture, lalo na sa ating panahon mga kapatid. At sino man, maging katulad ng mga idols, sa katulad ng mga bagay nito na walang damdamin o walang reaction sa kaniyang sarili, ay masabi ko, ikaw na ang kaaba-aba na tao sa mga panahon na ito. Pero salamat by the grace of God because merong mga kaluluwa, katulad din natin noon, ay nag-desire din tayo, nauuhaw din tayo. Idalangin natin yung mga kaluluwa na nauuhaw sa mga panahon na ito dahil may Diyos na buhay na gagawa para sa kanila. Kung paano may Diyos na gumawa sa buhay ninyo, gumagawa ba ang Diyos sa buhay ninyo mga kapatid? Ang living God ay gumagawa ba sa ating kalagitnaan sa mga panahon na ito mga kapatid? Sa panahon na tayo ay may mga panalangin. May Diyos na tumutugon sa iyong mga prayers, sa iyong mga panalangin. Sa panahon ng iyong pangangailangan, may Diyos na nag-aabot. Sa panahon na ikaw ay naguguluhan, may Diyos na nagpapalaya sa iyo. At maging man sa panahon na ito na tayo ay troubled ng mga bagay sa lupa. Kung mayroong mga kaluluwa na troubled sa mga panahon na yan, wala tayong gagawin kundi mauhaw at mag-desire sa Diyos sa mga panahon na ito. So ang ating mga buhay, hindi katulad ng idols. Sabi sa verse 3, ating balikan natin teksto, my tears, yung ating mga luha. So ibig sabihin ay nararamdaman natin ang maraming mga pressure, merong mga kalumbayan, merong mga pagtangis. At ang sabi diyan, na-express ng writer, my tears. Ibig sabihin, meron siyang nararamdaman sa kanyang puso, sa kanyang kalooban, and that's why merong mga pagluha. My tears have been my food day and night, while they say to me all day long, where is your God? So ito yung mga salita na nagpapakilala na ito yung karanasan ng mga tao sa mga panahon na yun. They're being tempted, persecuted. At hindi ba yan ay naranasan din natin sa mga panahon na ito? Kung totoong ikaw ay anak ng Diyos, bakit ganyan ang iyong kalagayan? Kung totoo na ang Diyos na tumawag sa iyo ay buhay na Diyos, bakit ganyan ang iyong kalagayan? So, pinapakita dyan is, ang kaaway ay patuloy na naglalagay ng maling kaisipan para ang isang kaluluwa ay maging balisa sa maraming mga bagay. Ikaw ba naman pagsabihan na where is your God? Punta natin ng Psalms 115. Dahil binanggit din yun doon. Kung minsan itinaranasan marahil ng bawat na sino man sa atin, no, kapag tayo ay kinukutya, pinapersecute, dahil sa ating mga kalagayan, Psalms 115 verse 2, why should the nations say, where then is their God? So talking sa Israel, mga bansa ay ganyan sa bahay ng Diyos. Why should the nations say, where then is their God? So ito isang uri ng kaisipan na inilalagay ng diablo, ng kaaway, sa kaisipan ng marami, lalo na sa ating panahon, sa panahon ng trouble, sa panahon ng mga needs, sa panahon ng mga pangangailangan. Sa gabing ito, kaya ba natin sabihin, salamat Panginoon na kahit maging sa mga pangangailangan, you are not troubled. Hindi ka naguguluhan, hindi ka nag-aalinlangan. Laging mayroong provision ng Diyos sa iyo. Laging mayroong paraan ng Diyos para sa iyong pangangailangan. Sino mag-i-amen mga kapatid sa gabing ito? Laging mayroong paggawa, pagkilos, ang living God sa buhay mo. Pero kung tayo man ay makaranas ng mga panggigipit, ang sabi diyan, where then is their God? Where is your God? Because of the trouble. Because nakikita ng kaaway na parang hindi ka na makabangon sa iyong kalagayan. Hindi ka na makabawi sa mga pangangailangan. Hindi mo na kayang lampasan, i-overcome ang maraming mga bagay.
Pero ang sabi ng ating teksto, ang isang kaluluwa ay nauuhaw sa living God. Siya ay nauuhaw sa Diyos na may kakayahang gawin ang lahat ng bagay. He is the omniscient God, the omnipresent God. The mighty God, ang sabi ng Scripture. At kahit anong tangka ng diablo na tayo ay lituhin, tayo ay guluhin sa ating mga kaisipan. Dahil yan ang usual na nangyari sa ating panahon ng mga kaluluwa na troubled because of many things. Lalo na yung sinabi ng Scripture na sa huling mga araw ay dating ang panahon na ang mga tao hindi na magugutom sa natural na tinapay. Kundi yung sabi ng Scripture, magugutom, mauuhaw sa salita ng Diyos. At ang mga kaluluwa na ito yung ating malaking dahilan. Sila ang malaking dahilan kung bakit tayo ay magpapatuloy sa panalangin na mayroong pagtangis, supplication, mga troubled soul, mga kaluluwa na naghahanap ng biyaya ng Diyos, mga kaluluwa na nandun pa sa tinatawag, sabi ng prophet, doon sa souls in prison. Bagamat ang souls in prison na tinutukoy din ng prophet ay ang hell. Pero sa ating panahon, maraming pwedeng i-apply ang prison. Ang sanlibutan ay pwedeng maging prison sa mga kaluluwa na paroon pa rito, na walang kamalayan sa mga salita ng Diyos. Pero ang sabi diyan sa verse 3, anong sagot ng mga tunay na mga anak ng Diyos? But our God is in heavens. Ang kaaway ay patuloy, pilit kang pinaniniwalaan na walang kang Diyos. Walang Diyos na tumawag sa iyo, walang Diyos na umaalalay sa iyo. Pero ang tama na pagsagot sa kaaway, kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, ang Diyos mo ay nasa mga langit. Our God is in the heavens. Verse 3. And He does whatever He pleases. Hindi ito kayang gawin ng idols. Hindi ito kayang gawin ng isang graven images. For a time, pwedeng parang nararamdaman mo, may Diyos na tumutugon sa iyo. Dahil alam nyo, meron din kaisipan sa Scripture nagsabi, kung ano yung pinapaniwala ng tao, yun ang nangyayari sa kanya. Kaya nga sabi ni Jesus, kung ano yung nasa puso mo, ay yun ka. Kung ano yung lagi nasa isip mo, yun ang nangyayari sa iyo. At wala kang malay minsan na parang ang Diyos ay tumutugon sa iyo. Because, sabi nga ng pangaral, kayo na lamang yung aking pinakikinggan, na ang Diyos ay kaya ring supplyin ang pangangailangan kahit hindi mananampalataya, both unbelievers and believers. Sila yung tinatawag ni Jesus ng mga wheat and tares. Dahil ang pansilang damo ay nag-enjoy din sa mga blessing na mula sa Diyos. Ang mga hindi mananampalataya ay naliligtas din sa kapahamakan, gumagaling sa karamdaman, nakakasurvive sa maraming mga operations. Nandiyan ang mga provision araw-araw, mayroong mga ayos sa kalusugan. But it doesn't mean ang Diyos ay nasa iyo. Kaya yung mga taong ito na lumuluhod, na nalangin sa mga idols, gumagawa ng maraming mga imahe, at maraming mga pangalan na tinatawag, pinagsasaligan na kailang pananampalataya na kailang mga buhay. At ang sabi natin binasa, ang mga taong gayon ay magiging katulad ng mga idols na ito. Hindi na alam kung paano mauhaw sa Diyos. Pero kung tayo ay nakaranas ng deep calling or malalim na desire, ibig sabihin yan, may Diyos na tumatawag sa iyo. Ibig sabihin, may Diyos na gustong makipag-connect sa puso mo, sa buhay mo. May Diyos na gustong magpakilala para sa iyo. Hallelujah. And it's about time na tayo ay itayo, ibangon ng Diyos sa mga panahon na ito. No, we're talking about those souls na ating sama-samang ipapanalangin. Those souls na troubled, hindi sa mga material na mga bagay, maaaring hindi kayo pinagkukulang materially, pero ang inyong mga kaluluwa ay tigang sa mga salita ng Diyos, walang karanasan sa truth, walang karanasan sa kung paano gumagawa ang living God.
But it's about time. Sabi dyan, our God is in the heavens and He does whatever He pleases. At ang Diyos ay nalulugod na ang Diyos ay tumawag para sa iyo. Hallelujah. In the appointed time, the Lord hears your prayer. Sa tamang panahon, may Diyos na tumugon sa iyo. Kung ito'y naranasan natin, din ang Diyos tinaway, umabot sa mga troubled souls, sa mga kaluluwa na nagdi-desire, nauuhaw, nalilito, at maaaring hindi alam kung ano yung gagawin sa mga panahon na ito. Ang sabi dyan, ating balikan ng verse 3, He does whatever He pleases. He does, ibig sabihin, kung ano yung kaluguran ng Diyos, yun ang Kanyang ginagawa. At sumasampalataya tayo mga kapatid. Sino sumasampalataya sa gabing ito? Ang Diyos kailanman hindi nahuli sa tamang panahon. Ang Diyos ay tumawag sa iyo sa tamang panahon. Amen po ba? Hindi siya nauna, hindi siya nahuli sa tamang panahon. Sa panahon na tayo ay nangangailangan, may Diyos na tumawag sa atin. May Diyos na nagpabago ng buhay natin. May Diyos na nag-ayos, naglinis ng ating buhay, naglinis ng ating mga kaisipan. Ginawa niyang sound mind ng ating mga kaisipan. Hindi Kanya hinayaan na ikaw ay manatili sa isang kalagayan na kala mo ikaw ay naglilingkod sa Diyos. Dahil yan ang sabi ni Paul, sa pag-aakala nila na sila ay naglilingkod sa Diyos, kanilang pinalitan ang mga bagay na kung ano yung sinabi ng salita ng Diyos, kung ano yung ginawa ng Diyos. Kung ano yung natural na ginawa ng Diyos. Kasama na dyan yung mga idols. Mas inibig ng tao, sabi ni Paul, yung create kaysa sa nag-create ng mga bagay. So He does. Ibig sabihin, kung ano yung kaluguran ng Diyos, yun ang Kanyang ginagawa in appointed time. May Diyos na nalulugod, na gumawa para sa iyo ng mga dakilang bagay. Huwag mo lamang kalimutan ang manalangin. Kaya nga tayo ay dinadala ulit, binabalik ng Diyos sa ganung kalagayan ng ating pananampalataya bilang mga mananampalataya ay maging priority natin sa mga panahon na ito ang pananalangin. Well, kahit man ako ay mag-admit na hindi ko rin yan masyadong nabigyan ng mga panahon sa nakalipas. But I am also, katulad ninyo, trying and asking for the help. Ang sabi ng ating inaawit one time, di ba? The help comes in time, in due time. Sa panahon na tayo ay may pangangailangan, ang tulong ay laging dumarating mula sa Diyos. Hallelujah! Patunay lamang na ang Diyos na tumawag sa iyo is a living God. Ang Diyos na nakasama mo ay living God. Meron siyang salita sa iyo na ginagawa niya, kina-come to pass, minamanifest niya sa buhay mo. Hindi siya Diyos na tulad ng mga idols na ating nakita na, nalalaman. So punta natin itong kaisipan na ito. No? What is thirsty soul means? Doon sa ating teksto. Anong pinapakita riyan? Kaluluwa na nauuhaw sa Diyos. Katulad ng isang usa na nauuhaw sa batis. So, it's like a thirsty soul na nauuhaw sa Diyos. So, ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan, dumating ka sa panahon na ang kaluluwa mo ay nauuhaw sa mga gawa ng Diyos. At ito yung ating idudulog, ipapanalangin mga kapatid. Dahil ilang beses ko na nakausap si ating kapatid, Brother Mark. Ang kaniyang mahal na kapatid na ate ay nasa ganitong kalagayan. No, I can say that she is standing in the midst of decision, in the valley of decision. So dalawang bagay ang bumabatak sa kanya, ang pananampalataya at unbelief. But I pray because it takes time na siya ay lubusang palayain ng Diyos. Huwag natin kalimutan mga kapatid, ang Diyos ay hindi nagprepare sa atin na tayo ay maglingkod sa Kanya.
Amen po ba? Wala dito sa atin piniwersa, pinilit. Wala sa atin at yun naman talaga ang isang tawag niyan, ang isang divine na the calling, na pagtawag ng Diyos. Because even Apostle Paul, ang mga apostles ay hindi pinilit ng Panginoon na sila ay sumunod sa Kanya. Nang sila ay magpakita ng desire, then ang sabi ni Jesus, then follow me. At yung isa na gustong sumunod sa Panginoon, sino ba yun? Yung isang karakter na gustong sumunod sa Panginoon, sabi ng Panginoon, wala nga akong mahigaan, wala akong maunan. Ang sabi ng Son of Man. ang mga hayop ay meron silang kanya-kanyang mga tuluyan. May mga comfort sila sa buhay nila, sa kanilang mga sariling mga buhay as a creation. Ibig sabihin, ang pagsunod kay Kristo ay hindi tayo tuturuan ng salita ng Diyos para mabuhay like na parang wala ng problema. Kaya nga dun sa awit, di ba, na hindi ang Diyos nagsabi na wala ng krus na papasanin. Mga sufferings, mga trials. Pero kung tayo ay isang kaluluwa na nauuhaw, nagdi-desire, katulad ng naranasan natin sa ating panahon, may mga kaluluwa na nasa ganyang kalagayan. Well, I can say na walang ibang paraan kundi dalhin natin sila sa ating binasa kanina, ating balikan ng chapter 42 sa isang gawa ng Diyos, sa isang buhay na gawa ng Diyos. Sabi nga ni Paul na ang kamangmangan ay pinalipas na ng Diyos. Ibig sabihin, dumating na yung tamang panahon para ating kilalanin ang ebanghelyo ni Kristo. Not another gospel, hindi ibang ebanghelyo. Na sabi ni Pablo, kapag mayroong nagturo ng ibang ebanghelyo, kapag tinuruan ka na ikaw ay lumuhod sa isang imahe, kapag ikaw ay tinuruan na magtiwala sa tao, sa lakas ng tao, sa bisig at lakas ng tao, kapag ikaw ay tinuruan na ikaw ay pumasok sa isang relihiyon, at kapag hindi ka pumasok sa relihiyon na ito, ay hindi ka maliligtas. Kapag ganun ang mga wisdom ng tao, hindi ito gawa ng living God. Dahil ang Diyos na buhay, meron siyang tama na pagkilos, paggawa sa buhay natin. Ang sabi ni Paul, di ba, ating nabanggit ito isingit ko lang. Ang ating puntahan ng Romans chapter 8. Naisingit ito, nabanggit ito ni Brother Cholo last Sunday. Dahil ito yung disenyo ng Diyos. Ito yung gawa ng living God sa buhay natin individually as a believer. Romans chapter 8, verse 28. O 26 muna. Likewise, the Spirit also helps in our weaknesses. And that's why sinugo ng Diyos ang kanyang Espiritu. Likewise, the Spirit also helps us in our weaknesses. For we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. Kapag ikaw ay nanalangin sa isang idol, sa isang graven images, as if na parang totoo yung ganong uri ng pagtawag sa Diyos, pero wala tayong kamalimal na yun ay mga katuruan lamang na itinuro sa atin sa nakalipas na mahabang panahon. Pero mayroon tinatawag na Espiritu na mula sa Diyos na isinugo para sa atin, para tayo ay tulungan sa ating mga weaknesses. Idols can never help you para ikaw ay dalhin sa Diyos, sa tunay na Diyos, sa tunay na buhay na Diyos. Dahil wala siya magagawa, may mata siya hindi makakita, may tainga hindi makarinig, may kamay hindi makahawak, may paa hindi makalakad. Siya ay powerless. Pero ang Diyos na iyong kinauhawan ngayon ay isang living God at meron siyang magagawa sa maraming bagay na iyong pangangailangan. At nandiyan ang kanyang Espiritu para tumulong sa atin sa maraming mga kahinaan ng ating mga laman. Hindi ito kahinaan, mga kapatid, na mga pagkakasala, kundi mga weaknesses na mga hindi natin kayang gawin. Yung mga ating mga limitation. Now He who searches the hearts knows what the mind of the Spirit is, because He makes intercession for the saints according to the will of God.
Sabi ni Paul, pinalipas ng Diyos ang mga kamangmangan. At bahagi yun, yung mga panahon na tayo ay walang kamalayan sa katotohanan ng salita ng Diyos. Marami rito ay nabuhay sa mga nakalipas sa panahon, tayo nasa loob ng mga denominasyon, ng mga sistema, na later on, tayo ay tinawag ng biyaya ng Diyos para dalhin sa truth. At kamusta na yung ating pananampalataya? Kamusta na yung ating mga karanasan sa mga katotohanan ng salita ng Diyos? Well, I pray ito'y nagdala sa atin ng mas malalim na pagkilala at pagkaunawa at malalim na pananampalataya. Ano man ang mangyari sa mga panahon na ito, hindi ka na aalis sa iyong kinatatayuan. Hallelujah! At ang Panginoon ay kanyang pangyayari ng kanyang sinalita na ang aking iglesia ay aking itinayo sa ibabaw ng bato ng salita ng Diyos. Sa ibabaw ng bato, ang bato ay si Kristo. Well, marami nag-aangkin sa ating panahon. Alam na natin yan. Katulad nung na-share ni Brother Mike kanina. Well, sama natin sa mga prayer, yung mga ganong mga kaluluwa. At tama yun, hindi tayo tinawag para makipagdebate. Just share kung ano yung tinanggap mo na kaloob na mula sa Diyos na wisdom. Kung ano yung kaligtasan na meron tayo. And it's up to those people kung ayaw nila. Kung ang purpose na nila ay magdebate, no, iwan na natin. Wala tayong panahon sa mga ganong mga bagay. Pero kung pag-uusapan, willing makinig at mag-usap din. Pero kung i-insist na yung ganito, Brad, ini-insist na. At walang panahon, walang puso na may kinig din. Sign na yun na hindi yun nauuhaw sa Diyos. So what is thirsty soul? Ito yung kaluluwa na nagdi-desire. Ibig sabihin yan, ito ay isang intense or desperate longing. By the way, salamat pala sa ating Sister Marjorie, wife ni Brother Jovid. Dahil nagtanong ako sa kanya last Saturday kung ano yung pwedeng, actually, yung inahanap ko nga yung inumin eh. Ano yung pwedeng inumin para medyo mabawasan yung tawag niyan, pamamaga ng lalamunan. Dahil nga masakit lumunok. At na-recommend niya isang first time lang din na encounter yung in-spray sa throat. I don't know kung alam ni Sister Des yun. So malaking tulong yun, nakatulong naman sa biyaya ng Panginoon para maibsan yung pananakit at yung maga sa lalamunan. Nakalimutan ko lang yung pangalan niya. But it helps sa biyaya ng Panginoon. At ganyan pa man, maaaring medyo meron pang kaunting magaspang doon sa aking lalamunan. So ayaw ko na rin i-force para hindi naman din bumalik or tawag niyan, ma-ignite ulit yung pananakit ng lalamunan. So what is thirsty soul? It means it is intense or desperate longing for God's presence. So try to imagine yung mga kaluluwa, mga kapatid na nasa ganung kalagayan, na meron silang damdamin. It is so intense, desiring. And somehow, unti-unti na silang nakakita, unti-unti nang may binubuksan ng Diyos na mabubuting mga bagay. At unti-unti nang pinapalaya doon sa mga panahon na masyado mo nang inubos yung buhay mo sa paglilingkod sa mga hindi tunay na Diyos. And it's about time na sila ay maakay ng Espiritu ng Diyos sa magitan ng mga pangaral, pagtuturo. Kaya salamat, kahit man last Sunday na wala sila sa gawain, meron naman tayong live private streaming. So it helps pa rin. Ang technology ay nagagamit pa rin by the grace of God para abutin pa rin ang mga troubled souls sa ating panahon. Kahit man pala yung young sister, nakasama rin na Sister Mylene, naman nakalipas na Sunday dahil umuwi pala sa Kabadbaran dahil namatay yung lola. Pero salamat dahil nung Sunday nakapanood din pala ng ating private live streaming. So these are individuals, mga kapatid, na sa gabi ito ating sama-samang dalangin. Naniwala ako na sila ay binibigyan ng Diyos ng pagkakataon o panahon
At sumasampalataya ako na ang panahon ay dumarating. Kaya nga sabi doon, sabi na sa last Sunday, today is the day of salvation. Katulad din natin, may mga tamang panahon na tayo tinawag ng Diyos at ipinakita sa atin ang kanyang kalooban ng kanyang salita. Napunta natin itong Isaiah 55 verse 1 sa ating pagpapatuloy. Isaiah 55 verse 1, ay makikita natin dito kung paano ang Diyos ay nagbibigay ng biyaya. Sabi diyan, you there, everyone who thirsts, come to the waters. Diba? Yung mga usa, sabi doon sa awit, alam nila kung saan sila pupunta, doon sa valley of streams. At narito ang Diyos ay nag-offer ng kahabagan, ng biyaya, ng pagliligtas. At sino man daw na uuhaw, come to the waters. And you who have no money, come, buy and eat. Walang kakayahan. Yung money dyan is mga pangangailangan. Walang kakayahan, walang mga pangangailangan. Pero ang biyaya ng Diyos ay nag-offer, come, buy and eat. Makipartake ka sa grace. Narito, ang Diyos ay nag-o-offer ng biyaya sa buhay mo. Well, purihin ang Diyos dahil nakita niya yung desire ng puso mo. Ang puso mo ngayon ay nauuhaw sa tunay na Diyos. Hallelujah. Buy and eat. Come. Nag-aanyaya ang biyaya ng Diyos. Buy wine and milk without money and without cost. Bakit without money, without cost? Dahil meron ng isang nagbayad para sa atin. Hallelujah. Ang kayamanan ng kasaganaan ng biyaya ng Diyos na dumating sa iyo, it is a free gift. Yes, it is free gift, pero merong isang nag-suffer para ito'y dalhin sa buhay natin, mga kapatid. Merong katawan na nahirapan para sa atin. Natuloy natin, doon tayo papunta. Why do you spend money for what is not bread? And your wages for what does not satisfy? Listen carefully to me and eat what is good. Nararamdaman niyo ba yung biyaya ng Diyos na nang tumawag sa atin? Kinuha ng Diyos ng kanyang biyaya ang ating attention. Listen to me. Hindi lang pala siya basta tumatawag, merong ang Diyos gustong sabihin sa buhay mo. Listen carefully to me and eat what is good and delight yourself in abundance. Incline your ear and come to me. Listen that you may live, and I will make an everlasting covenant with you according to the faithful mercies shown to David. Alam niyo ba na yung biyaya at kahabagan at pag-ibig at maraming bagay pa na ginawa ng Diyos na nakita natin at nasumpungan natin, ito'y pinakita na sa kanyang mga lingkod sa nakalipas. Like David, na nang siya nagkasala sa harapan ng Diyos, pinatawad siya on the spot ng Diyos. Kaya kapag tayo ay mababa ang puso, lagi pag nagkukulang, agad maghingi ng tawad sa Diyos at may Diyos na magpapatawad para sa atin. Hallelujah. Because His faithfulness ay lagi bago tuwing umaga. Ang sabi ng Scripture, hindi siya nag-iingat ng galit sa kanyang puso. At ang Diyos ay mayaman sa kahabagan. Hallelujah. Mayaman sa habag at awa. Lalo na sa iyo na nauuhaw sa Diyos. Sa iyo na naghahanap sa buhay na Diyos. Sa iyo na gusto nang matakasan o gusto nang makalaya sa tanikala ng dyablo. Ng pandaraya for how many years na ba kayo nakaranas bago kayo dali ng Diyos sa mensahe? Ilang taon na ba kayo nadaya ng dyablo? Na-deceived? Di ba? Lahat tayo, ganun halos ang mga karanasan. Akala natin na totoo na. Like sa karanasan ni Brother Mike. Akala natin na ito na yung kautuhanan na ating kinatayuan. Meron pa palang bagay na higit na plano ang Diyos sa iyo. So even sa panahon ni Isaiah, ay pinakita na ng Diyos ang kanyang
tugon or kung paano siya tumutugon sa mga troubled souls, sa mga kaluluwa na nagdi-desire o nauuhaw sa Diyos. So una, sabi diyan, everyone who thirsts, come. Pangalawa, sabi diyan, listen carefully to me. Eat what is good. So ito'y panawagan ng Diyos. Kahit man sa atin, no, kahit man sa atin na medyo matagal na, sabi natin matagal na sa paglilingkod, ito'y paraan pa rin ng Diyos para tayo ay mapanatili o para tayo manatili sa tama na pananampalataya at hindi tayo makalimot o hindi tayo tawag niyan mas-sidetrack dahil sa mga, sabi nga ni Paul, sa mga espiritu sa kahanginan. Hindi tayo madala ng mga bagay sa lupa, ng mga pangako ng sanlibutan. At yan ay nangyari na sa ilan. Iniwan ng panampalataya because of the promise ng tao. Dahil sa pangakong yaman, pangakong pangailangan. At lahat ay, sabi nga sa ating panahon, fake news. Lahat ay pandaraya, lahat ay kasinungalingan. Pero salamat dahil kung meron mang nadaya ang diablo at umalis sa panampalataya, magpasalamat ka sa Diyos. Dahil meron kang tama na pananampalataya sa iyong puso at hindi ka nagpadala sa maraming alok ng kaaway. Ang Diyos ay laging may pabor para sa iyo. Lagi siyang nananawagan sa ating lahat. Come, listen! Sabi niya, delight yourself. Huwag malayo sa iyong buhay, sa iyong puso, sa iyong buhay na hindi mo maranasan yung abundance ng gawa ng Diyos. Hallelujah. Ika-apat, sabi diyan, inclined. So pansinin niyo yung mga salita na yun. Come, listen, delight, inclined. Ito yung panawagan ng Diyos sa mga nagdi-desire pa, sa mga nauuhaw pa. Sino pa ba sa gabing ito ang nauuhaw pa sa paggawa ng Diyos sa buhay niya? Nauuhaw pa ba tayo, mga kapatid? Ulitin ko yung aking question, naranasan pa ba natin yung malalim na desire, yung deep calling? Dahil kapag wala na tayong deep calling, parang comforted na tayo, o masyadong tayong complacent, o parang wala nang pangangailangan. At kung gano'n ang ating mga puso, ating mga kaisipan, then ikaw ay nabubuhay pa sa Laodicean spirit. Parang wala naman akong kailangan, Panginoon. Parang okay naman ako. Akala mo lang yun. Pero hindi mo na mamalayan, yung puso mo ay para ng unti-unting pinanghihina sa mga kaloob ng Diyos. Unti-unti nang nanlalabo yung paningin mo, parang iba na yung nakikita ko. Unti-unti nang lumalabaw yung pandinig. Di ba? Hanggang sa isang araw, mag-decide ka ng pastor. Parang dito masaya na ako dito. And exactly, yun ang nangyayari sa ating panahon. Sa kanila na tumatalikod sa pananampalataya. So hindi lang po, what I mean is, hindi lang ito, of course, hindi lang sa mga bago, yung mga nagdi-desire ng mga kaluluwa. Ito yung para sa ating lahat. Pero sa mga nauuhaw, sa mga kaluluwa na nauuhaw sa living God, ating balikan ang ating text, mga kapatid. Para sa mga nauuhaw sa buhay na Diyos, like the deer pants for the water brooks, ang ating mga soul ay dumating sa punto na tayo ay nauuhaw sa masaganang pagkilos ng Diyos like a valley of stream na walang tigil na umaagos ang gawa ng Diyos, walang katapusan na kagalakan sa salita ng Diyos, sa Espiritu ng Diyos, sa mga pangako ng Diyos, and there is no reason para ikaw ay tumalikod sa pananampalataya. Dahil ang kaluluwa mo ay patuloy na nakakainom sa valley of stream. Sa mga panahon na ito, saan tayo dinadala ng panawagan ng Diyos sa magitan ng kanyang salita? Come! Sabi diyan. Saan tayo pinalalapit ng Diyos sa mga panahon na ito? Ano yung dapat natin painggan ng mga salita ng Diyos? Ano yung dapat kainin ng mga salita ng Diyos? Saan ba tayo dapat nasisiyahan sa mga panahon na ito? Saan mo kinikiling ang iyong tainga? Mga young people. Yan, mga young people na naman. Baka ang ating mga young people ay patang-pata na.
sa mga paalala. Well, totoo yan. Sabi ng scripture, I think sa Isaiah din yun, na maging ang mga kabataan ay manlulupaypay. But they that waits upon the Lord shall renew their strength. Dalahin ko ang mga kabataan nandito ngayon ay magantay lagi sa kalooban ng Diyos, magantay lagi sa kung paano ba kikilos ang buhay na Diyos sa iyo. Huwag ka magmadali sa mga plano ng Diyos, huwag mo madaliin ang maraming mga bagay to the point na nagkakasala ka na, nagkukulang ka na, at nakalimot ka na sa tama na ugali na dapat gawin ng isang mananampalataya. Saan ba tayo dinadala ng panawagan ng Diyos? Sa mga pangaral, sa tuwing ang Diyos, sa kanyang Espiritu ay nangungusap sabi ng Scripture, ano sabi doon sa panahon ni Isaiah? In a small voice. May kulang na word. Yan yung word. Ano yun? Hindi ko marinig eh. Still small voice. Pastor, hindi naman still small voice narinig ko dahil sinisigawan ako ng bagamat maaring nangaral, nagtuturo, nagsasaway, nagpapaalala, pero para sa akin, it is a sweet voice. The still small voice. At doon tayo dinadala, come, sabi diyan. Tayo dinadala ng Espiritu ng Diyos, papalapit saan? Doon sa everlasting covenant. So yung panawagan na ito, saan ka dadalhin ito? Sa everlasting covenant. Ano yung ipapakain sa iyo ng Diyos? Yung laman ng everlasting covenant. Ano yung maririnig mo na tinig, na marinig na yung tainga? Yun ay tinig ng Diyos mula sa kalangitan na kanyang kalooban para sa iyo. Dinadala ka sa isang abundance, mercy ng Diyos na hindi mo pa kailanman naranasan sa buhay mo. Kahit sa mga mahal sa buhay mo, maaaring hindi mo naranasan yung mercy, yung pagpapatawad, yung pag-unawa, yung pag-ibig, at marami pang mga bagay. Only God can satisfy. Only His Word, only this everlasting covenant. Ang sabi diyan, come, listen, delight, incline. So panahon na para ating dalhin ang ating sarili. Kung tayo ay may totoong pagkauhaw, sabi ni Pablo, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Hindi ito kayang, walang sino man sa ibabaw ng lupa ang nagpasimula ng ating pananampalataya at kayang magtapos nito. Hindi ito magagawa ng maraming relihiyon sa ating panahon. Hindi ito kayang gawin ng maraming sistema. Kahit gaano ba ka-organize ang gawa ng tao, kung ito hindi gawa ng Diyos, ito'y mauwi lamang sa wala, sa kapahamakan. Pero kung ito'y gawa ng living God, meron ka ng katiyakan, buhay ang Diyos. Meron kang pag-asa, buhay ang Diyos na tumatawag sa akin. Hindi ako nagkakamali ng aking pasya, ng aking pagpapahayag, ako'y nauuhaw. My soul thirsts for a living God. Hallelujah! Panahon na ito para ikaw ay itayo, ibangon ng Diyos, o maging tayong lahat. Magkaroon tayo ng tama na espiritu para dalhin tayo sa isang mas malalim pa na panalangin sa ating panahon. Baka ang iba sa atin ay napapangiti na, napapa-smile na. Oops, unti-unti na bumabalik yung baba ng gas. Okay na. Okay na, nakakahinga na. Pero wag tayo magkampante mga kapatid. Baka kayo na nga, balita, next week ay mayroon na namang price hike. Pero sabi ni Jesus, ang kasalanan ay patuloy na lalago pa, lalago pat lalago. Yung atin nakikita ngayon, hindi pa ito yung peak. Sabi ni Jesus, pasimula pa lamang ito ng mas marami pang trouble. Paano yan? Kung wala tayong katiyakan sa mga panahon na ito, wala tayong kalayaan in spirit, paano tayo makakatakas sa maraming mga pag-aalala, kabalisahan, mga kaguluhan sa kaisipan? Paano natin ibabangon, itatayo ang ating sarili kung wala tayong tama na nagabay ng Espiritu ng Diyos? Bilatin po tayo itong Hebrews chapter 3 mga kapatid. Ito yung ating naging karanasan at dalangin natin maging karanasan din ng mga bago sa iglesia.
Mga kaluluwa na naghahanap ng gawa ng Diyos. Hebrews 3 verse 7, sabi diyan, therefore, just as the Holy Spirit says, okay, pansinin niyo yun ha, just as the Holy Spirit says, at hindi po sabi ng tao, hindi sabi ng Papa sa Roma, o sino mang mga mataas ng mga tungkulan sa ibabaw ng lupa, but just as the Holy Spirit says, today, if you hear His voice, do not harden your hearts. Today, if you hear His voice, do not harden your hearts as when they provoke me, sabi ng Diyos, as on the day of trial in the wilderness. Yan ay nangyari sa panahon ng Israel. Alam na natin ang story. They provoke God sa pag-aakala na wala na ang Diyos, wala na magagawa ang Diyos sa kanila, wala na yung lingkod ng Diyos na si Moses. Along the road for 40 days and 40 nights, they provoke their gods, the God of their fathers. Kaya dumating ang panahon, doon sa binasa natin kanina, na ang Diyos ay gagawa ng everlasting covenants, which is as patulad natin nalaman na ito'y tumutukoy kay Kristo. At ang sabi dito sa verse 7, chapter 3 ng Hebrews, as the Holy Spirit says, today if you hear His voice, meron ng pagkilos, paggawa ang Diyos, ang biyaya gumagawa na sa iyo, at ito yung tamang panahon, ito yung appointed time. Hindi mo ito ginusto, hindi mo ito personally hinahanap, dumarating lang yung tamang panahon. Today is the day of your salvation. Hindi mo ito kagustuhan, ito ay kalooban ng Diyos para sa iyo. Meron tayong mga dalangin minsan at inaakala natin na dahil ito'y gusto natin. Di ba? Kaya nga sabi, hindi dapat tayo nanalangin na ang ating lamang tawag niyan, priority is gusto natin. Kaya tayo nanalangin, kundi dapat kailangan natin. So iba yung wants and needs. So kapag tayo nanalangin dahil kagustuhan lamang natin, at kung mangyari man, akala mo ang Diyos ay nalulugod na, pero ang Diyos ay nanonood lamang. Ikaw ay katulad ng isang tao, sabi ni Paul, na nabubuhay. Ang kanyang priority is meat and drink. Pero sabi ni Pablo, ang kaharian ng Diyos ay hindi pagkain at inumin. Ang kaharian ng Diyos ay may pagkilos ng buhay na Diyos. At sa magitan ng kanyang Espiritu, siya ay kumikilos, gumagawa, isinusugo ang kanyang salita, at sa ating panahon, yan ang ginawa ng Diyos sa atin. Do not harden your hearts, verse 8, as when they provoke me, as on the day of trial in the wilderness. So, ganun nangyari sa panahon ng Israel. Sa ating panahon, nauulit ang mga bahagi na ito, pero kung tayo ay nakaunawa ng salita ng Diyos, sabi diyan, huwag natin pagmatigasin, dahil ganito nga ginawa ng bayan ng Diyos ang kanilang sarili sa harapan ng kanilang Diyos na umakay sa kanila sa ilang. Wherefore, sabi diyan, where your fathers put me to the test, saan yun nangyari? Doon sa ilang. And saw my works for 40 years. So yung bayan ng Israel ay hindi nila naranasan yung tunay na paglapit sa Diyos. Kaya nga natatakot sila, di ba, nung dalhin ng Diyos ang kanyang salita through Moses. Ang bayan natakot sa tinig ng Diyos. So hindi sila lubusan nakalapit sa Diyos at hindi nila lubusang naranasan ang kalayaan ng kagalingan in spirit. Kaya nga paulit-ulit sila naghahandog sa templo sa pagkapatawad ng kailang mga kasalanan na natalakay din nung last Sunday. Pero dumarating ang panahon na ito yung everlasting covenant patungkol kay Kristo at yung tamang panahon ay narito na iyong pakinggan ng kanyang tinig. Saan tayo dinadala ng Diyos? Sa tinig niya o sa kanyang salita at yung ating malalim na desire na hindi kayang punan ng mga tao sa ating panahon, meron palang living God na kayang punan. Meron palang Diyos na kayang tugunan ang bagay na iyan. Nakita ba natin ang mga gawa ng Diyos sa ating panahon, mga kapatids?
Sabi diyan, they saw my works for 40 years. Therefore, sabi diyan, I was angry. Bakit nagalit ang Diyos? Dahil nga hindi sila sumampalataya. Sila'y nag-alinlangan. I was angry with this generation and I said, they always go astray in their hearts. Yan. And they did not know my ways. As I swore in my anger, they certainly shall not enter my rest. Majority doon sa panahon ng Israel ay hindi nakapasok sa promised land. Namatay sila sa ilang, dalawa lamang kaluluwa nakapasok, Joshua and Caleb. At nabanggit di ba last Sunday na ang totoong kapahingahan, dahil yun ay mga larawan lamang ng mga bagay sa darating, ang totoong kapahingahan natin ay si Kristo nang tayo ay lumapit at sumampalataya sa magitan ni Kristo, tumanggap tayo ng tama na kapahingahan. Sino na ang nakapagpahinga sa gabing ito, mga kapatid? Hindi sa trabaho, hindi sa maghapong pagpapagal, nakapagpahinga ka na sa paggawa ng kasalanan sa buhay mo. Yet, hindi pa natapos yung desire. Meron pa rin tayong malalim na desire. We want more of you, Lord God. We want more of your power. We want more of your healing power. Kailangan pa namin, O Diyos, ang kapangyarihan ng iyong salita sa buhay namin. Kailangan pa namin, O Diyos, ang kapangyarihan mo para kami akayin sa mga panahon na ito na napakadilim ng panahon na ito, na marami ang nag-aalinlangan kung tunay ba na may Diyos o wala, tunay ba ang Scripture, lahat ba ito ay nangyari, lahat ba ito ay katotohanan. Pero meron ditong ilan na nakaranas ng living God. Hallelujah. Sino sa atin nakaranas ng isang tunay na paggawa ng Diyos sa buhay natin sa ulit mga araw na ito? Hindi nawa tayo matulad dito, sabi diyan, ang Diyos ay nagalit, kaya sila hindi nakapasok. Pero ang Diyos ay gumawa na siya ng everlasting covenant, at gawin na lang natin yung advice ni Paul na looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Siya ang nagpasimula ng buhay na ito. At siya rin ang magpapasakdal o magtatapos or kukumplituhin ng Diyos through Christ ang buhay na ito sa panahon ng kaluwalhatian. So saan tayo pinalapit? Sa everlasting covenant. Ano yung ating napahinggan? Everlasting covenant pa rin. Ano yung ating nakakinain na salita ng Diyos? Everlasting covenant. Ano yung ating na-enjoy sa mga panahon na ito? Everlasting covenant. Ano yung ating karanasan, ating kinikiling, ating mga puso, hindi sa mga bagay sa lupa, kundi mayroon ng tama na tuning ang ating mga puso. Kanino at saan? Sa everlasting covenant. At sa panahon na tayo ay nasa troubled times, ito yung tamang panahon, mga kapatid. Dalangin ko sa gabing ito, magkaroon pa tayo ng mas malalim na desire. Malalim na pagnanasa. Hindi pa nga tayo nakakita ng mga visions, ng mga supernatural. Paano pa kaya kapag pinangyari ng Diyos ang pagbubuhos ng kaniyang kapangyarihan sa magitan ng kaniyang espiritu? Hindi pa nga tayo nakakita ng on the spot gumaling ng mga karamdaman. Pero ang ilan dito meron ng karanasan. Ako meron na akong karanasan personally. Ilang beses ko na na-testify sa inyo. Ang aming panganay ay sinumpo na kaniyang hika na hindi pa niya naranasan, hindi pa namin nakita before. At talagang iniyak ko sa Panginoon yun. Bago pa sumikat ang araw, siya'y pinagaling ng Diyos. At tunay, buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran, mga kapatid. Sa panahon ng troubled times, sa ating mga kaluluwa ay naghahanap, sabi doon sa ating text, balik natin ang verse 2, my soul thirsts for the living God. At ang sabi karugtong, when shall I come and appear before God? So may dalawang bagay tayo pwede makita rito. Pwedeng sa panahon ng kaluwalhatian, tayo haharap sa Diyos. In His glory, haharap kay Kristo in His glory, sabi ni John, when He shall appear, we shall also be like Him. We shall see Him as He is. Pero ang isang bagay pa rito ay yung pagtayo sa panahon na ikaw ay troubled. Sa panahon na ikaw ay nagnasa, nag-desire, sabi diyan, my soul thirsts for God, for the living God. Yung, sabi natin, yung actual na panahon, yung kalagayan mo sa mga panahon na ito. Kailan ba ako makakatayo o makaharap sa presence
ng Diyos. So anong gustong sabihin dyan ng isang nauuhaw na kaluluwa? Kailan ako makakaharap sa presensya ng Diyos? Ibig sabihin, kailan ko maranasan ang salita ng Diyos sa buhay ko na hindi ko naranasan before? Sa pag-aakala ko noon na ito yung katotohanan, ito yung tama na paglilingkod sa Diyos. Pero ngayon ay mayroong mga bagay na inaayos, binabago ang Diyos, inaabot para sa iyo, para sa atin. At itong tanong na ito ay para sa ating lahat, kailan tayo, or lalo na sa mga troubled soul, mga nauuhaw, naghahanap sa Diyos. Kailan ako makakaranas ng presensya niya, kailan ko maranasan yung totoong Diyos sa buhay ko, na kapag ako ay dumalangin, on the spot, ay pwedeng gawin ng Diyos sa aking harapan. Well, kung ang Diyos ay gumagawa sa buhay mo, hindi ka pa man sumasampalataya o hindi pa ang Diyos tumawag sa iyo, higit ang Diyos makagawa sa iyo sa panahon na ikaw ay Kanya ng kasama o ikaw ay naglilingkod na sa Diyos. Kung noon ay maaaring ikaw ay pinapagaling sa aramdaman, how much more ngayon sa iyong dalangin, ang Diyos laging gagawa sa iyong pangailangan. Kung sa panahon na kalipas, ang Diyos ay tumugon ng iyong mga pangailangan, higit ang Diyos tutulong sa iyo, higit ang Diyos magsasatisfy sa iyo sa panahon na ikaw ay nangangailangan. So, ano uri pagkauhaw ang bagay nito, mga kapatid? Balikan natin yan. My soul thirsts for God, for the living God. Anong uring pagkauhaw? Yung tawag niyan? Yung intense kasi, yung word na intense, ibig sabihin, matinding pagkauhaw. Kaya ang sabi sa iyo kanina, ito ba'y ating nararanasan pa sa mga panahon na ito? Intense desire. Or baka tayo ay komportable na sa ating mga pangangailangan at wala na tayong maisip. O hindi natin alam kung ano ba bang kailangan ko, Panginoon. Ikaw ang nakakaalam sa iyong sarili. Like Paul, hindi ko pa inaaring naabot ang lahat. Magkaroon tayong ganong kaisipan ng puso. Hindi ko pa naabot, Panginoon, lahat. Gusto kong maabot ang iyong plano sa buhay ko. Gusto kong maranasan ang kapangyarihan mo sa buhay ko. Gusto kong makita ang mga supernatural sa buhay ko. Hindi ko pa naranasan itong lubos na kalayaan. Magpalaya ka sa buhay ko, Panginoon. Because alam niyo ba, kapag tayo minsan ay tinatama sa fellowship, pagparoon sa gawain, yan ay gawa ng kaaway, dinadaya ka. Akala mo ikaw ay parang normal lang, na parang wala lang sa iyo. Pagod kasi ako. Pero yan ay deceiving spirit na pigilan ka sa mga abundance, mercy ng Diyos, word, salita ng Diyos, wisdom na mula sa Diyos na pwede mong tanggapin sa panahon na siya ay tumatawag sa iyo. Sabi natin, binasa na, come, listen to me carefully and eat the good food. Wala nang ibang good food kundi ang salita ng Diyos sa ating panahon, mga kapatid. So saan tayo sa mga panahon na ito? Meron pa ba tayong ganitong karanasan? Itong isang uri ng pagkauhaw, isang intense desire na nagdadrive sa atin to pray. Or kung hindi man sa atin, sa katabi mo ngayon. Sa nababalitaan mo o nakarating sa iyo ng mga troubled spirits or mga pangangailangan. Di ba? Sa halip na ipagkwento, sa halip na sabihin sa labas, ganito pala nangyari, ganito pala ang ginawa ni ganito pala ang sinabi. Idalangin natin dahil yun ay mga weaknesses. Those are hungered soul, those are troubled soul na naghahanap ng tama na pag-akay ng salita ng Diyos. At walang ibang mag-satisfy sa atin kundi ang salita ng Diyos. Like a valley of stream, kapag ang usa ay nakainom, siya ay satisfied. Ganon din naman ang ating mga kaluluwa once na tayo ay nakakain, nakarinig ng tinig ng Diyos, ng salita ng Diyos, our soul is being satisfied. Pero kapag tayo ay wala sa gawain, pinanghihinaan, pagod kasi tayo, ang marami nating reason ay yung kapagalan, mahabang panahon na yan ang laging reason ng mga anak ng Diyos.
Hindi mo ba nakita na yun ay isang malaki ng dahilan para, Panginoon, para magkaroon ka ng isang uri na panalangin ng malalim na pag-ibig sa Diyos na gusto mong makawala, gusto mong makalaya sa ganung kalagayan. Ating basahin ng Matthew 5, ilang sandali na lamang. Praise the Lord. Kanina, while preparing, sabi ko, Panginoon, try ko 30 minutes lang ako mag-share. 30, 40, 1 hour. Sa Matthew chapter 5, sabi dyan, verse 6, Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be satisfied. Di ba? Mapalad yung mga nagugutom at nauuhaw, hindi sa mga bagay ng sanlibutan, hindi sa mga material na mga bagay. Nagdi-desire din tayo at hindi mali ang bagay na ito. Nagnanasa din tayo, magkaroon ng ganitong mga bagay, mga pangailangan. Pero ang sabi dyan, mapalad. Kung mag-desire ka ng mga pangailangan mo araw-araw din, okay naman yan. Tama ang nasa ng iyong puso. Huwag ang Diyos magkulang, Panginoon. Huwag ka nawa magkulang sa aking mga anak sa mga pangailangan na araw-araw, pag-iingat, at marami pang mga bagay na iyong kailangan. It's all right. Pero yung pagkagutom at pagkauhaw ay isang intense desire. Kaya sabi ni Jesus, mapalad. Dahil hindi na lang yung lagi hinahanap mo, yung kailangan mo. Dahil ito pa yung mas higit na kailangan ng ating mga kaluluwa na ang anak ng Diyos ay madamitan ng katuwiran ng salita ng Diyos. Righteousness of God should be filled in sa buhay ng mga anak ng Diyos. Ito yung dapat na pumupuno sa atin. Ang katuwiran ng Diyos ang dapat nating kinakain. Mas higit na dapat natin tinatanggap kaysa yung mga sabi ng sanlibutan, yung mga nakikita sa lupa, yung mga alok ng sanlibutan, yung mga bagay sa lupa. Ito yung mas higit na kailangan natin. At kung tayo ay nadamitan na at dinadamitan, higit pa tayong manalangin. Panginoon, lubusin mo ang pagsusuot ng iyong katuwiran. Dahil ito yung damit natin sa araw ng kalwalhatian. Hallelujah! Ang lahat ng mga mabubuting gawa ng mga banal, ito yung kanilang idadamit sa mga panahon na yon. Ito yung katuwiran ng Diyos na ibinahagi sa atin. Ito yung divine nature of God. At mapalad ka kung ikaw ay nauuhaw sa bagay na ito. Mapalad ka kung ikaw ay nagugutom sa bagay na ito, lalo na sa panahon ng troubled times. Sa panahon na tila ba parang dyablo ay naglalagay ng pag-aalinlangan sa iyo. Hindi ka na masatisfy sa mga bagay sa lupa. Ang kaluluwa mo ay hindi na nasisiyahan sa pagtawag sa kung kani-kanino. This coming Sunday, Lord willing, yun yung ating papaksain. The name above every name. Hindi ka na kontento. Parang wala nang bisa yung pagtawag kay saint na ganito, kay saint na ganito. Ito pa naman yung tinuro sa atin sa mahabang panahon. At ang scripture ay napakalinaw. It is abomination sa pagluhod at pagsamba sa kanino man maliban sa living God. Sabi nga ni Jesus, di ba? Nung siya tinutokso ni Satanas, sabi niya, Diablo, ikaw ay maglilingkod lamang at sasamba sa Diyos mo. Ibig sabihin, sa nag-create sa iyo. Pero alam naman natin, di naman yan gagawin ni Satanas. Dahil siya ay Satanas nga. Dahil siya ay nalayo sa everlasting covenant ng Diyos. Kaya mapalad, kung sino man sa atin sa gabi ito ang merong ganitong kalagayan. Napunta natin ng Isaiah 55 pa bago tayo I think, nabasa na natin ito kanina. Yes? Yes, nabasa natin kanina. So, dito lang tayo sa Psalms 63. Okay, so ang oras ay 8:30. And I have 10 minutes more. Okay, 10 minutes. Psalm 63, ating basahin.
Dahil dito pinakita ng Scripture ang troubled soul, ang kaluluwa na tinugunan Diyos or being satisfied by the presence of the Lord. Psalm 63. Okay. Sabi diyan, O God, you are my God. Early will I seek you. My soul thirsts for you. My flesh longs for you in a dry and thirsty land where there is no water. So katulad sa isang usa na nauuhaw sa tubig. And so sabi diyan, so I have looked for you in the sanctuary. So dumating yung panahon ng damdamin mo na ang puso mo ngayon ay nauuhaw, nagdi-desire in an intense desire sa Diyos because of yung karanasan mo ng yung laman ay naghahanap, ang yung kaluluwa ay nauuhaw at parang nasa dry and thirsty land ka. It speaks of the time, the season, panahon o kalagayan ng iyong buhay. So I have looked for you in the sanctuary to see your power and your glory. So nagpasimula kang mauhaw sa living God. Ang buhay na Diyos lamang ang nagtataglay ng totoong kapangyarihan at kaluwalhatian. Kung ating tutuloy pala, binasa natin kanina sa Romans chapter 8, natin natapos, no? Ang sabi doon, all things work together for good to them that love God according to His purpose. At paano paglalakipin ng Diyos ang lahat ng bagay? Ano sabi doon? So hindi natin natapos yung kanina, no? Tapusin natin dahil sa akin naman mga kapatid, yung part na yun. I think nabanggit nga yung last Sunday. So, buti naalala ko. Hindi pa natin natapos kanina. Ang sabi doon, all things work together for good to those who love God, to those who are the called, according to His purpose. So kung babalikan ko lang sandali yung kaisa pa kanina, ito yung proseso ng pagtawag na ginawa ng Diyos sa buhay natin. Hindi siya gumamit ng anumang uri ng bagay sa lupa o anumang sistema o relihiyon. Ang living God ay tumawag sa iyo. At ang sabi diyan, pinangyari ang lahat ng bagay dahil mayroong mga nagdi-desire. Mayroong mga nauuhaw. At sa tamang panahon, ang Diyos ay tumawag according to His purpose. At sino ang kanyang mga tinawag? Sabi diyan, for whom He foreknew, He also predestined. Yung kanyang nakilala na, nung una pa, ay kanyang itinalaga to be conformed to the image of His Son. Ito yung everlasting covenant na hindi natin nakita sa mahabang panahon na sa biyayang Diyos ay nakikita natin sa panahon na ito. Ang sabi diyan, that He might be the firstborn among many brethren. Moreover, whom He predestined, yung kanyang mga itinalaga sa tamang panahon, this He also called. So mayroong tama na proseso ng pagtawag ng Diyos sa buhay natin. Whom He called, this He also justified. And whom He justified, this He also glorified. May tamang panahon sa bawat panahon. Sabi nga sa Ecclesiastes chapter 3. Sa silong ng langit may tamang panahon. Huwag tayong magmadali masyado sa glorification ng ating katawan. May tamang panahon. Magtiis pa tayo. Tulungan pa tayo ng Diyos palakasin sa panampalataya at tiisin pa ang maraming mga ipapahintulot ng Diyos sa ating pananampalataya hanggang sa ating abutin ang kasakdalan, sabi ni Paul. At dito sa part dito sa Psalm 63, ang pagtugon ng Diyos na kanyang ginawa to satisfy the soul. No? Tawag niyan, fast forward ay yung everlasting covenant. It is nakaturo kay Kristo. Pero dito ipinapakita na how the Lord satisfied the souls who are in trouble. Sabi diyan, so I have looked for you in the sanctuary to see your power and your glory because your loving kindness is better than life. Sino sa inyo mag-amen? My lips shall praise you. Yung mga papuri na hindi mo pa nagawa noon, ngayon ay kaya mong gawin because the Lord satisfies your soul. Because the Lord calls your soul. Panahon na para magpahinga sa presensya ng Panginoon. Panahon na para tanggapin mo ang pangako, katubusan. Hallelujah! Pangako ng Diyos na kapahingahan ng iyong kaluluwa.
Thus I will bless you while I live. I will lift up my hands in your name. My soul shall be satisfied as with marrow and fatness, and my mouth shall praise you with my joyful lips. When I remember you in my bed, I meditate on you in the night watches. So ito na yung mga karanasan ng mga pagtawag ng Diyos, yung mga pagkilos ng tunay na Diyos sa buhay natin. Sa mga panahon na tayo ay totoong nakaranas ng kaniyang biyaya, wala tayong magawa kundi umiyak ng umiyak sa gabi. Hindi iyak ng pagtangis ng wala ng pag-asa, kundi pagtangis na buhay ang Diyos. Ang Diyos na tumawag sa akin is a living God. Ang Diyos na tumawag sa akin ay may kapangyarihan na Diyos. Kayang tumugon sa aking mga pangangailangan, kayang palayain ang aking kaluluwa sa mga panahon na ito. Kaya niyang pigilan ang pagtataka ng diablo na pigilan ang aking kaluluwa na pumaroon sa sanctuary ng Diyos. At maranasan ang maraming mga dakilang bagay. Sabi diyan, when I remember you in my bed, I meditate you in the night watches because you have been my help. In appointed time, di ba? In time appointed, ang Diyos ang tumutulong sa atin. Therefore, in the shadow of your wings, I will rejoice. O sino na sa atin na nagagalak sa ilalim ng pakpak ng biyaya ng Diyos sa mga panahon na ito. My soul follows close behind you. Nagpapatuloy ka. Your right hand upholds me. But those who seek my life to destroy it shall go into the lower parts of the earth. Yung mga nagtatangka, nakaaway, pumipigil sa buhay mo, isang araw yan ay dadalhin ng Diyos sa kalaliman. Wala na silang kapangyarihan para sa iyo. They shall fall by the sword. They shall be a portion for jackals. For the king shall rejoice in God. Everyone who swears by him shall glory. But the mouths of those who speak lies shall be stopped. So itong chapter 63 ay pinakita dyan yung tinatawag na satisfying works ng Diyos sa buhay ng isang thirsty soul. Psalms 84 verse 2, ating tingnan. So yung ating tanong kanina, what is the thirst for the living God? Ano yung uring pagkauhaw, yung bagay na ito? Psalms 84 verse 2, my soul long and even yearn for the courtyards of the Lord. My soul, my flesh, sing for joy to the living God. Diba? Ito yung malalim na desire. My heart and my flesh sing for joy to the living God. Bakit pinagdidiinan natin yung living God? Because yung mga panahon na nakalipas, walang tunay na Diyos. Ito'y bahagi lang ng biyaya ng Diyos para sa iyong pangailangan. Katulad ng mga hindi mananampalataya, receiving grace, receiving provisions araw-araw. But it doesn't mean ang Diyos ay nalulugod. Dahil sa araw, yung buhay nito matatapos. Ang sabi nila Sunday, kung na-coach yun, minsan lang mabuhay ang tao at ang dulo ay ang judgment ng Diyos. Pero sa atin na may mga ganitong karanasan, my heart and my flesh sing for joy to the living God. The bird also has found the house. Ang mga ibon na kasumpong ng lingap sa kanilang mga sarili mga bahay, and the swallow a nest forms for herself. Na-satisfy sila, nasumpungan nila yung kanilang pangailangan. Sabi diyan, where she may put her young. Your altar, sabi diyan, Lord of hosts, Lord of armies. My King and my God, sabi diyan, blessed are those who dwell in your house. Mapalad silang nakasumpong or mapalad silang na-satisfy ng Diyos. They are ever praising you. Kung ang ating mga kaluluwa ay nasasatisfy sa kabutihan ng Diyos, hindi tayo matatapos sa mga papuri at pagsamba sa Diyos. Kung ang ating mga kaluluwa nasasatisfy sa salita ng Diyos, hindi tayo matatapos sa ating pagpapasalamat. May Diyos pa rin na buhay na kumikilos sa ating kalagitnaan. Meron pa rin siyang salita. Meron pa rin siyang katotohanan na ibinibigay sa atin para tayo makapagpatuloy sa mga panahon na ito. John 7 verse 7, ang Panginoon nangusap, ang laman ng everlasting covenant. Sabi diyan, if anyone is thirsty, let him come to me and drink. So every scripture, kaya nga sabi ni Jesus, search the scripture
Because you think na meron kayong buhay. Because you think that there is eternal life. At sabi ni Jesus, they speak about me. Kaya yung mga scripture na ating binasa kanina ay totoong nagpapakilala doon sa everlasting covenant which is Jesus Christ. Tinapos ng Diyos ang pagkaalipin, ang pagod, ang pagpapagal, ang pagal ng mga kalwa sa panahon na kalipas. At narito ang everlasting covenant na dala-dala ni Kristo ay nagpapahayag, sino mang nauuhaw ay pumarito sa akin at uminom. The one who believes in me, as the scripture said, from his innermost being will flow rivers of living water. Kung makikita niyo mga kapatid, ang pagkauhaw na mayroon tayo sa ating mga puso bilang mga mananampalataya, bilang mga anak ng Diyos, saan natin masumpungan? Kapag tayo ay nagdi-desire, mayroon tayong intense desire to seek the Lord para hanapin ang kalooban ng Diyos, para isatisfy ng Diyos, ito pala ay manggagaling din sa ating mga innermost being. Ang ating mga kaloob-looban na binayaan ng Diyos ng buhay. Ang ating mga kalwa na nirestore ng Diyos. Nung tayo ay minsang nauhaw, nilingap tayo ng Diyos, inalalayan tayo ng Diyos, tinawag tayo ng Diyos, pinainom tayo ng Diyos ng kaniyang biyaya. And that's why mahalaga ang mga bahaging tumapatid, to those who are troubled soul. Sa gabing ito, hindi mo kailangan maging baguhan sa Panginoon. Dahil lahat tayo pwedeng maging troubled soul o makaranas ng mga ganong kalagayan dahil sa mga pangailangan sa lupa. Pero kung tayo ay mayroong puso ngayon na naghahanap, sino sa atin ang may pagkauhaw pa sa gabing ito, sa presensya ng Diyos? Sino sa atin ang naghahanap pa ng ligap ng mula sa Diyos? Sino sa atin ang nauuhaw pa sa mga dakilang bagay na inihanda ng Diyos sa aking buhay, sa buhay ng aking may bahay, sa buhay ng aking mga anak, sa aking tahanan, sa bawat isa, sa mga kabataan, sa mga magulang, mga young people. Huwag natin isipin lagi na naabutan natin o nakita na natin o naabot o narating na natin ang mga bagay na ito. Kailangan niyo ang lingap ng Diyos. Kailangan niyo ang biyaya, ang habag, ang awa ng Diyos. I pray sa gabi ito, sa ating magkatapos mga kapatid, aking binanggit na kanina, sama sa dalangin, mga kabataan pa rin na hindi tinatantanan ng kaaway sa uling mga araw na ito. I just pray. Wala rin akong magawa, kundi advice, magturo, ganitong sabi ng Panginoon, ganitong kalooban ng Diyos. Pero nasa inyo ang pagpapasya. Nasa inyo ang pagtugon. Nasa inyo mga puso ang pagkauhaw. Kaya ang Diyos ang patuloy na magpala sa bawat isa, sa ating lahat, sa gabi ito. Ang Diyos pa maglagay ng isang malalim na pagtawag. Kung mayroon man tayong naranasan ngayon na anumang bahagi, mga bagay na nagpapalito sa atin, nagpapagulo sa ating kaisipan, mga bagay na nagpapahina sa ating pananampalataya, it's about time. Huwag mo kalimutan, may Diyos na tumutugon sa malalim na nauuhaw. There is a deep calls unto the deep at hindi yan kayang tugunan ng sino man sa atin sa gabing ito. Ang buhay na Diyos ang tutugon sa ating mga pangailangan. Lahat ay pumalakpak sa Panginoon sa gabing ito. Hallelujah. Puri ng Diyos. Salamat sa kanyang mga salita. Ang Diyos, ang kapurihan at kaluwalhatian ay maibalik lamang sa Kanya sa gabing ito. Tayo muko at manalangin. Panginoong Diyos, salamat po sa iyong biyaya, kahabagan, awa. Nupuri ka namin at pinapasalamatan. Even in the times of trouble, O God, kahit man ang aming mga katawan, Panginoon ay nakaranas ng mga kahinaan sa laman. Kahit pa man, Panginoon, ang katawan na ito ay pahinain ng maraming mga bagay. Ang aming mga kaluluwa ay hindi na, O Diyos, matatapos na maghahanap sa iyo. Mauuhaw at magdi-desire. Panginoong Diyos, ikaw lamang siya makapag-satisfy ng aming mga longing, ng aming mga pangangailangan sa mga panahon na ito. Kahit man sa mga kagalingan, sa mga karamdaman, ikaw pa rin ang Diyos na manggagamot ng aming mga karamdaman.
Isa ito sa mga benepisyo ng iyong biyaya, ng iyong salita, O Diyos. At ang iyong lingkod na si David ay lagi nagpapaalala sa buhay namin. Remember every benefits of the Lord. Alalahanin niyo lagi ang mga benepisyo ng paggawa ng Diyos. Wag hindi kami, O Diyos, titigil na mag-desire o mauhaw sa iyong salita, sa iyong mga pangako. Dahil ikaw ay Diyos na tumutugon. Ikaw ay Diyos na gumagawa at kumikilos. Ikaw ay Diyos na nakakaalam ng mga pangangailangan ng iyong mga banal. Hindi ko man alam lubos, Panginoon, ang desire, ang malalim na desire ng iyong mga banal, O Diyos. Ikaw nakakaalam ng aming mga puso, ng aming mga longing, ng aming mga paghibik sa iyo. Sa gabing ito, O Diyos, bayaan sa iyo, may sauli ang lahat ng bagay. Sa magitan ng aming Panginoong Kristo Jesus, ay pinalaya mo kami, naranasan namin ang kapahingahan ng aming mga kaluluwa sa mahabang panahon, O Diyos, na kami inalipin ng sanlibutan ito, ng Diyos ng sanlibutan ito. Kaya salamat at mauwi lamang sa iyo ang buong kapurihan. Dakilain ka ng iyong iglesia, ng iyong mga banal sa uling mga araw na ito, O Diyos. Ikaw pa rin ang siyang Diyos na tutugon sa aming mga pangangailangan. Bless your words and bless your people and bless, hallelujah, mga bagay na kanilang ipinagkatiwala sa iyong paanan. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, luwalhatiin ka. Sambahin ang iyong dakilang pangalan sa gabing ito sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen.